kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. So ayan at based doon sa sinabi ko nga dito about doon sa coolant, kung bakit bawal ang kung bakit hindi maganda rin na puro coolant yung ating gagamitin para doon sa ating sasakyan, sa ating radiator. So abangan po ninyo dahil gagawan po natin yan ng experiment mismo. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kabilis ang boiling point ng tubig. Kung alin yung mas matagal uminit. Ayan, so pagpasensya nyo na mayaman ako, marami ng lupa ang kamay ko eh. Ayan, so yung kung alin ba mas mabilis uminit, yung puro tubig lang, puro coolant, o yung coolant na may halong tubig. So 50-50 po yun. Ayan, so 50-50, 50% na tubig, 50% na coolant. Yun po. So, bali tatlo po yan. I-experiment po natin. At yung ready to use na coolant na sinasabi nila. So, bali, tatlong klase ng coolant yung ating gagamitin para ating social experiment. So, abangan po ninyo at iba-vlog din po natin yan dito mismo sa aking channel. So, abangan po ninyo yan para at least magkaroon po rin kayo ng idea kung bakit ko sinasabi o bakit sinasabi ko na hindi rin maganda na purong coolant talaga ang ating ilalagay sa ating radiator. So abangan po ninyo yan mga kalyabe. Alright, sa magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig na mundo, magandang araw po sa ating lahat. So dito mga kalyabe, dito na naman sa panibagong vlog natin, ay mayroon po akong experiment na gagawin. So tulad nga na sinabi ko, dun sa natulungan ko, na hindi maganda yung purong coolant yung ilalagay natin sa ating radiator kasi mabilis din ang kanyang boiling point. So, dito sa experiment natin, papatunayan ko sa inyo mga kalyabe kung alin ang mas mabilis uminit. Tubig, purong coolant, purong tubig, purong coolant, ready to use coolant, coolant na may halong 50-50, yung concentrated na coolant na may halong tubig. So, bali 50-50, 50% na coolant na concentrated at saka 50% na tubig. At ang ready to use, nahahaluan natin ng 25% na tubig. So, yan mga kalyabe, dito natin papatunayan sa inyo at gagawin natin to ngayon. Alright. So, ito na nga mga kalyabe, hindi ko na ipapakita masyado yung kanyang brand. Ayan. So, mayroon po tayong concentrated coolant. So, ipapakita ko lang sa inyo ang pangalan na concentrated siya. Ayan, concentrate coolant. Tapos, itong isa ay ready to use coolant. Ayan. So, yan ang ating gagawin mamaya. Ito, papakulo tayo. Lalagay natin sila sa kanya-kanyang lagayan. Sabay-sabay natin isasalang sa apoy at para ipakita natin sa inyo kung alin ang mas mabilis uminit. Alright? Para magkaroon kayo ng ideya kung paano talaga yung tamang paglagay ng coolant sa ating mga sasakyan. Alright, so yan mga kalyabe. Bye-bye! Ay, mga kalyabe, moment of truth na tayo. Ayan. So dito, meron na po tayong piniprepare na 5 lata. At ito mga kalyabe. So, yung isang lata, lalagyan natin siya ng purong tubig. Ayan, purong tubig po yan. Yung isang lata, ay lalagyan natin siya ng concentrate na coolant. Ayan, so ito po yan. Wala po itong cut mga kalyabe, dire-diretso na po tayo. Ayan, same amount. Ayan, so coolant na po yan. Concentrate. Yung isang lata ay ready to use
Ayan siya mga kalyabe. Ready to use coolant. So lalagyan na po natin yan. Same amount. Then, ayan. So, may tatlo na tayo. Ayan. Bali, 4 lahat ang gagawin natin mga kalyabe. So, dito, yung isang lata ay lalagyan natin ng 50% na 50% na concentrate. So ito, concentrate po yan. Ayan, concentrate. So lalagyan natin siya ng 50%. Susuka tayo dito. Wala na po yung chiche-boreche mga kalyabe. Ayan, isa. Tapos 50% din na tubig. Ayan, same amount lang po yan. Ayan. So lalagay din natin dito. Ayan. Ito po ay ang concentrate. Concentrate na ETF. Ayan, magkatabi. ETF. Coolant pala. Tapos itong isa, ang ilalagay po natin ay 25%. Ayan, ready to use. 25% na tubig. At 75% na coolant. So ayan, ilalagay ko na. Okay. So pare-parehas po yung amount ng mga yan mga kalyabe. Pare-parehas na po yan. Ayan, ito ready to use. Ito yung may halong tubig. So isasalang natin yan dire-diretso dito sa ating apoy. So i-ready ko lang ang aking pagtungtungan. Ayan. Ito unahin natin mga kalyabe ha. So kitang-kita nyo po yan. Walang cut-cut po yan. Ayan. So iayos lang natin ng maigi. Muna. Ayan. Tapos ito yung ready to use. Ayan. So sasabay-sabay natin yan sila. Sabay-sabay natin yan sila isasalang. Ayan, titingnan natin kung sino ang may mas mabilis na boiling point. So kailangan pare-parehas po yung apoy. Ayan. Titingnan natin mga kalyabe. Ito, wait lang ha, kukunin ko lang para mas malapit. Ito po, tubig, purong tubig. Pure coolant na concentrated. Concentrated na may halong 50% na tubig, 50% ang coolant. Ito ay yung ating ready to use na coolant. Ito yung ready to use na may halong 25% na tubig. So titingnan natin mga kalyabe kung alin ba ang may mas mabilis ang boiling point. Ayan. So para mapatunayan ko sa inyo na hindi maganda yung paggamit ng solidong coolant. So dito papainitin natin. Ayan, may apoy na po yan. So titingnan natin mga kalyabe. Wala na pong cut-cut yan. Dire-diretso na po tayo. Ayan, so titingnan natin kung sino yung mas mabilis mag-init. Ayan, pantay na pantay yung apoy niyan. Diyan natin mapapatunayan sa inyo mga kalyabe na kapag purong coolant ay hindi rin pala maganda para gamitin natin sa ating sasakyan. Wala na pong cut-cut yan, dire-diretso na po tayo. Ayan, titingnan natin kung hanggang saan yung kanilang boiling point. Ayan. Ayan, unti-unti na pong kumukulo yung ating tubig.
yung ating concentrate coolant ay hindi pa. Yung may halong 50% ay wala pa. Ayan. So obserbahan natin kung sino yung mas mabilis kumulo. Kasi dito mga kalyabe, makikita talaga natin kung alin ang mas magandang gamitin sa ano ang tamang paglagay ng coolant sa ating sasakyan. Ayan. Ayan, malapit na kumulo yung ating tubig. Mas mabilis ang tubig. Itong pure coolant na concentrate ay malapit na rin. Ayan, kumunti-unti na rin kumukulo. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kalyabe. So mamaya time nito, liliyab ito. Yung ating may halong 50% ay wala pang kulo. Yung concentrate, yung ating ready to use ay wala pa rin. Itong isa ay ready na, yung may halong 25% ay wala pa. Ayan. So yan po mga kalyabe, kayo na po yung mag-judge kung tama nga po bang sinasabi ko na hindi maganda ang paggamit natin ng coolant, ng puro coolant doon sa ating sasakyan. So ang ating tandaan po natin mga kalyabe, yung ating sasakyan ay umiinit po yun. So kapag umiinit ang sasakyan, tandaan po natin, ang chemicals na ginagamit po natin, dapat mataas ang boiling point. Ayan. Mataas dapat ang boiling point. Ayan. Unti-unti na po yan. Umuusok na po yan. Ayan, umuusok na. Kumukulo-kulo na yung ating concentrate coolant. Yung may halong 50% ay hindi pa. Yung 25% na ready to use, tinaluan ko ng 25% na tubig ay wala pa. Yung ating ready to use ay medyo kumukulo-kulo na rin. So, yan mga kalyabe, ay ito yung patunay na kapag naggamit tayo ng coolant sa ating sasakyan, ay hindi maganda yung gumamit po tayo ng puro. Tandaan po natin na ang makina natin ay umiinit. So kapag umiinit ang makina natin, dapat yung ilalagay natin na coolant ay hindi niya ma-reach talaga or mataas yung kanyang boiling point para hindi tayo mag-overheat. So ito, paano? Katulad nito, gumamit tayo ng purong tubig. Ayan, mabilis ang boiling point. Yung purong coolant ay ganun din, mabilis din. Yung 50-50 ay wala pa. Ayan, hindi pa rin kumukulo hanggang ngayon. Yung ready to use ay kumukulo na. Ayan. Ayan. So yung ating pure coolant na concentrated ay kumukulo na rin. Yung may 25% na halo na tubig ay wala. Ayan. So, yan. Kayo na po bahala maghusga dyan mga kalyabe. Wala na pong cut-cut yan mga kalyabe. So, social experiment ko ito para mapatunayan ko sa inyo yung sinasabi ko doon sa aking natulungan sa daan na sabi ay bakit nag-overheat? Pure coolant naman ang nilagay ko. So, pure coolant ang ginamit, hindi siya naglagay ng tubig. So, which is na mali. Ayan. So, ito, bibigay ko lang sa inyo to kasi dito natin i-base yung boiling point ng ating coolant. Sa boiling point po tayo magbabase mga kalyabe. Ayan. So mamaya liliyab ito. Obserbahan nyo. Mamaya liliyab na lang yan. So ibig sabihin mataas ang init niya. Ayan, so pagpasensyahan nyo na ha, cellphone lang kasi ang gamit natin na pag-vlog.
Ayan, yung itong dalawa na to ay puro mga coolant, pure coolant talaga yan. Ito may 25% ready to use. Ito ready to use na may 25% na tubig. Hindi pa talaga siya gumalaw. Yung 50-50, ayan. So, wala din. Hindi rin gumagalaw. Gumalaw lang yan gawa nga ng na-stir ko kasi hindi ko nahalo kanina ng maigi. Itong ating coolant na pure, ayan, kumukulo na yan. Kung napansin nyo mga kalyabe, ayan, kumukulo na yan. Ayan. Ayan, yung ating pure coolant mga kalyabe, ayan, kulong-kulo na. Ayan, kulong-kulo na siya. So, alin ang mas maganda na gagamitin para sa ating radiator? Ayan. Kayo na po bahala maghusga mga kalyabe. Ayan, pure coolant po yan ha, pure coolant. Yan, ang kumukulo. Kayo na po bahala maghusga. Yung may halong 50% ay wala pa. Ayan, hanggang sa magliyab na lang yan. Liliyab na lang yan mamaya. Pure coolant yan mga kalyabe, liliyab yan. Ayan, so liliyab po yan. Obserbahan ninyo. Ayan, yung pure coolant ito at saka ito. Tingnan mo, kumukulo na. Yung may mga halong tubig ay wala pa. Ayan. So, kayo na po bahala maghusga mga kalyabe. Ayan, so ginawan ko lang talaga to ng social experiment para patunayan sa inyo na tama po yung sinasabi ko na kapag pure coolant ang gagamitin natin sa ating sasakyan ay hindi rin po maganda. Ayan. So kitang-kita nyo yan mga kalyabe, kumukulo na. Samantala yung may 50% na tubig ay wala. Yung ready to use ay hindi pa rin kumukulo masyado. Yung ready to use na hinaluan ko ng tubig na 25% ay wala talaga. Hindi talaga siya gumalaw. Ayan. Ayan po yung patunay mga kalyabe. Yung tubig natin ay kulong-kulo na rin. Yan talaga mga kalyabe yung patunay. So, yan talaga yung sinasabi ko na mas mabilis ang boiling point ng purong coolant. Ayan. So, kung nakita ninyo, napansin nyo, kulong-kulo na talaga siya. So, kayo na po mag-judge mga kalyabe kung tama ba ang in-advise ko doon sa aking tinuruan, sa aking natulungan doon sa daan, or kung nagkamali po tayo. Ayan. So kung nakita nyo, ang purong coolant ay kulong-kulo na. Yung may halong 50% ay hindi pa. Yung ready to use na coolant ay hindi pa rin. Yung may halong 25% na tubig ay wala. So ang ating tubig ay kulo na yan, kumukulo na talaga. Ayan, hindi lang masyadong halata mga kalyabe. Ayan. So, alin na mas mabilis? Yung purong coolant o yung tubig? Yung ready to use? Ayan, ang ready to use, tingnan nyo, kumukulo na. Unti-unti na, parehas lang sila na 50%. Kasi ang ready to use ay may 50% tubig, 50% na coolant yan. Ayan, parehas lang po yan. Ayan, oh. Ayan, parehas lang sila. At yung hinaluan natin ng ready to use na hinaluan natin ng 25% na tubig ay hindi talaga gumalaw. Ayan. So yung tubig natin, baka sabihin nyo, nagsinungaling ako na hindi kumukulo. Ayan, kumukulo po yan. Ayan, kulong-kulo na po yan. Ayan. Ito po yung ready to use. Ayan, tingnan nyo. Kumulo na. Yung 50-50 ay hindi pa. Yung ready to use na may halong tubig na 25% ay hindi talaga gumalaw. So ibig sabihin, mas matibay kapag hinaluan natin ang ating coolant ng tubig. So kung pure coolant ang gagamitin natin, mas maganda maging 75% na lang ang tubig ninyo kaysa sa mag 50-50 kayo. Kasi ang 50-50, ayan, may kulo pa.
Pero ang 75% na tubig at 25% na kulan ay hindi talaga gumalaw. Yung tubig natin ay kulong-kulo na. Ayan. So yan mga kalyabe, yan ang patunay ko sa inyo. Dahil ang makina po natin, tandaan natin, umiinit. Kapag umiinit yan, ibig sabihin aabutin niya yan talaga yung boiling point ng ating nilalagay na mga liquid doon sa ating makina, yung cooling system niya. So paano pa lalamig? So paano pa lalamig yung ating sasakyan kung pag-reach niya ng kanyang boiling point ay kukulo na siya, iinit na siya. So overheat pa rin. So tingnan niyo yung may 50-50 ay wala pa. Yung ready to use kulo na. Yung may halong 25% na tubig na ready to use ay wala pa. So yan mga kalyabe. Yan po yung papatunay ko sa inyo. Ayan, kumukulo na po yan. So kitang-kita nyo. Ito po puro concentrated. Ito yung 50-50 na concentrated. 50% na tubig, 50% na concentrated. Ito ay pure coolant, ready to use coolant, pero kumukulo na. Yung ready to use coolant na hinaluan natin na 25% na tubig ay hindi pa talaga siya kumulo. Ayan mga kalyabe, yan po yung patunay ko sa inyo na sinasabi ko, na lagi kong sinasabi sa inyo na hindi pwede na purong coolant ang ilalagay po natin sa ating sasakyan. Ayan, dito tingnan nyo, yung 50-50, unti-unti na rin siyang kumulo. So ibig sabihin, mas maganda na yung 75% na tubig ang ihalo natin sa ating coolant. Ayan. So okay na rin kung 50-50 kasi matagal din ang kanyang boiling point. Matagal din ang boiling point niya mga kalyabi. 50-50 is better, but much better kapag 75% ang water, 25% ang coolant. Talagang hindi siya gumalaw. Ayan, pare-parehas yung apoy niyan mga kalyabi. Sabay-sabay natin silang sinalang, pero tingnan nyo, hindi talaga gumalaw. Alright, so yan mga kalyabe, yan po yung patunay natin. Ayan. Mga kalyabe, isang shoutout nga bago pa pala tayo mag-end. Isang shoutout nga po muna pala sa Cherry Sportswear. Ayan, so lagi daw po silang nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Cherry Sportswear. Ayan, baka naman. Ayan. At shoutout din po pala kay Rafael Wakit. Ayan. So maraming salamat po sa inyo. Ayan, kay Sir Jeremy Manalo diyan sa may Batangas. Ayan, shoutout po sa inyo. At shoutout nga din po pala kay Ma'am, yung may-ari po ng sasakyan na ating tinulungan kahapon sa may Dasmariñas, Cavite. Ayan, yung nag-overheat. Shoutout nga po pala sa inyo, Ma'am. Chris Natingor Mantilla. Ayan, salamat. Maraming salamat po. Ayan. So, hindi ko sukat akalain na viewers ko rin po pala kayo. Isa sa aking mga subscriber pala, si Ma'am. Ayan. So, Ma'am, maraming salamat po sa pag-appreciate ng aking mga vlog. Ayan. So, ingat po kayo lagi. At sana nakapagbigay po ako ng magandang advice doon sa inyong driver. Ayan, so at nakatulong din tayo ng maayos doon sa kanya. At nawa, nakauwi nga po ng ligtas ang inyong driver dyan sa inyong bahay. Ayan, so hanggang dito na lang. At maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagsuporta kay Makinistang Pobre. Ayan, bye-bye! Ayan mga kalyabe, pinagpapawisan tuloy ang kalbo ko. Ayan. So, yan. Ngayon, napatunayan na natin na kapag purong coolant ang gagamitin natin sa ating sasakyan ay hindi rin talaga maganda. Ayan. Magkakaroon pa rin talaga tayo ng problema sa pag-overheat. Kasi ang taas, ang bilis ng baba ng boiling point ng coolant. Ayan. Kapag hinaluan po natin siya ng 25%, ng 50% na tubig, ayon siya mga kalyabe, kapag 50% ay tumataas ang kanyang boiling point.
So, nung dinagdagan pa natin siya ulit ng 25%, so bali 75% na tubig, ay mas naging maganda ang performance. Ibig sabihin, mas tumaas pa ng husto ang kanyang boiling point. So, hindi niya aabot yung init. Hindi siya basta-basta agad iinit. So, yon ang patunay ko sa inyo mga kalyabe, na kapag gumamit po tayo ng coolant sa ating sasakyan, ay wag po puro. Ayan. So, wag po puro. So, yan lang po sa akin lang. Ito mga kalyabe, ito po ay para sa aking ideya lang. Ideya ko lang po ito. So, hindi po sa nagmamagaling po tayo kaysa sa mga engineer na gumawa ng mga sasakyan, ng mga design ng sasakyan, kundi pinapakita ko lang dito talaga kung gaano kabilis ang mga boiling point ng bawat isang tawag nito, panlagay sa ating radiator. Ayan. So doon nyo mismo makikita mga kalyabe. So kayo na po bahala magsabi kung ano yung mas magandang gamitin. Kasi yon mga kalyabe, pinakita ko lang sa inyo ang mga boiling point ng concentrate coolant, coolant na ready to use, at saka coolant na concentrate na may 50-50. 50% na tubig, 50% na concentrate coolant. At coolant na ready to use na may halong 25% na tubig. Ayan, so pinakita ko lang sa inyo kung gaano kabilis o gaano kahaba ang kanilang mga boiling point. So yan po mga kalyabe, doon ninyo makikita nyo kaagad kung u-overheat ba ang sasakyan ninyo sa mga ganong klaseng chemicals na gagamitin ninyo. So hanggang dito na lang po muna yung ating vlog sa araw na to. At nawa ay makapagbigay po tayo ng aral sa inyo. At asahan nyo po ay mas lalo po tayong magbibigay ng mga dagdag kaalaman po sa ating mga kapwa biyahero dyan sa mga daan. Ayan, hanggang sa muli. Bye-bye! Bye! Makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabe, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Pobre, makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.